Welcome back dito sa aking YouTube channel, and sa video na to pag-uusapan natin yung dalawang type of scaling na madalas na ginagamit ng mga advertisers sa Facebook or other advertising platform. So maybe ginagawa mo na to or maybe hindi ka familiar dito sa scaling na i-share ko sa iyo. And before we proceed dun sa ating training step by step, gusto ko muna magpakilala sa iyo. My name is Jay Gregorio, nakabase ako dito sa Cavite. Dati kong OFW, and then nung umuwi ako ng Pilipinas 2016, I tried multiple businesses. May mga business na nag-succeed, may mga nag-fail, but ang pinaka-importante, yung hindi tayo sumusuko dun sa mga goals na gusto nating makuha. And right now, I'm very passionate sa pagtulong sa mga kababayan natin kung paano magpapalago at mag-scale ng kanilang mga negosyo. So tara, pag-usapan na natin yung ating topic. So there are two different approach in increasing the reach, ibig sabihin yung mga tao makakakita ng ads mo. Also increasing the effectiveness of your Facebook ads campaign. So dalawa, okay? So isa-isahin natin yan at uunahin natin yung horizontal scaling. So horizontal scaling, ito na yan, it involves expanding your ad campaign by creating more ad set or campaigns targeting different audience or using different creatives. So ibig sabihin, ang ginagawa mo dito is ine-expand mo, okay, yung campaign mo by duplicating. Kasi creating more ad set. Pwedeng gagawin mo is duplicate, yung iba ginagawa to. Yung iba naman is, ang ginagawa is, nagki-create sila ng separate ad set inside the campaign. So, para mas maging maintindihan mo, siguro ipakita ko dito sa screen para ma-make sure mo na magigets mo yung ina-explain ko dito sa ating training. Okay? So, makikita mo sa screen, nandito tayo ngayon sa ad set level. Ito yung test running ads natin right now. And makikita mo dito, meron siyang ito nasa ad set level tayo. Ito naman is the campaign level. So, guys, meron kang two options. You can duplicate yung campaign, okay? Or mag-create ka ng campaign from scratch but same offer. Ibig sabihin, nag-expand ka na. So, let's say dito sa ad set level, nasa ad set level tayo. So, ito, ang gagawin ko dyan, i-click ko to, hahanapin ko yung duplicate. May mga campaign na not available yung duplicate. As you can see here, not available ang duplicate. So, ang gagawin ko dyan, check ko dito sa campaign, here, dito sa campaign, and then ito yung i-duplicate ko. Ayan. So, kung ano yung effective na ads, okay, or ad set, yun yung i-duplicate ko. Kasi ang goal is to expand more, okay? Pero, ang note dito, kapag magduduplicate ka, make sure na nag-a-adjust ka rin sa creative, nagbabago ka ng creative, gumagamit ka ng ibang creative para mas maging powerful and effective yung horizontal scaling mo. So, kasi kung hindi ka naman magbabago, sayang naman. 'Di ba? So, yun yung isang tip na ma-share ko sa iyo at maibibigay ko sa iyo when it comes on scaling. So, ano pa ba yung mga dapat mong malaman pagdating dito sa horizontal scaling? Next is, in horizontal scaling, okay, you duplicate your existing ad set here or campaigns, which is, in-advance na natin, and make slight modifications to target different segments of your audience or test different ad variations. Ad variations is the creative. So, ito na yung, example, meron kang tinatarget na based on demographics, let's say sa age. Pwede mong i-target yung 25 to 30. Tapos, kapag nag-duplicate ka, pwede mo nang i-target yung 30 to 35. So, slight adjustment. Hindi lang sa demographics, you can target yung gender, male and female. Pwede mo din i-target yung interest, based on interest, pag-iibahin mo yung interest, and so on. Okay? Also, pwede ka rin mag-add dito ng different variations or yung creative ng ads mo. So, next, sa horizontal scaling, for example, ganito. If you're targeting multiple demographics or interests, you can create separate ad set for each demographic or interest group. Yun yung sinabi ko sa iyo na pagpunta mo dun sa ad set, iiba-ibahin mo na yung targeting inside the ad set. So, one campaign and then multiple ad set ang pwede mong ilagay. Kung matagal ka na sa Facebook ads, ano ka na dito, aware ka na inside the campaign, you can publish unlimited ad set.
kung nag-ads ka na before. So, yun yung kagandahan dito sa horizontal scaling. Scaling, hindi ka lang basta-basta magdo-duplicate. Note ko lang, kailangan mo pa rin ng slight adjustment para ma-scale mo. Hindi kasi pwedeng duplicate mo lang, wala ka ng adjustment na ginawa. Magkakaroon niya ng audience overlap. Kasi nga, same interest, then yung budget mo naka-allot lang dun sa isang interest, and then walang masyadong changes. So, mahihirapan si Facebook to scale and optimize your Facebook ads. Take note, importante, nagbabago-bago ka, nagpapalit ka ng demographics, interest. Pwede rin naman demographics, interest ka magpalit, tapos disregard mo na lang yung pag-change ng creative kung medyo challenging sa'yo yung pag-create ng multiple creative. No worries, pwede ka namang hindi magbago doon. But, okay, i-sure mo lang na kung gagamit ka ng horizontal scaling, make sure na magbabago-bago ka ng targeting or yung audience targeting. Alright? Next is horizontal scaling allows you to broaden your reach and potentially discover new audience that respond well to your ads. So, kaya ko share sa iyo yung mga different change na gagawin mo kasi nga yun yung goal eh. When it comes on scaling, ang goal ng scaling is ipakita sa maraming tao, as much as possible, maraming tao yung ads mo. And also, diba, mag-increase din yung number of sales. More audience, diba? More sales. Kapag limited lang yung audience mo, malilimitahan yung growth ng ads mo or yung susak sa business mo. So, importante, okay, na tutulungan mo rin si Facebook na maghanap ng mga or aralin yung mga different type of interest and audience na gusto mong ipagawa sa kanya. So, yun yung isang tip pagdating sa horizontal scaling. So, hopefully, clear sa'yo to. Kung nag-gets mo to, make sure na mag-type ka sa ibaba ng video na to ng horizontal scaling. Kung nag-gets mo to, nauunawaan mo, Coach J, ganun lang pala yung horizontal scaling. Sobrang basic. I-type mo, horizontal scaling. Kapag nakita ko yung comment mo sa ibaba, ibig sabihin, nagustuhan mo yung video na to. And also, for every 50 comments na magta-type ng horizontal scaling, meron akong free gift na ibibigay sa inyo. Iko-contact ka na lang ng aming admin. So, next is, pag-uusapan natin is the vertical scaling. Vertical scaling involves increasing the budget, bid, or overall resources allocated to your existing ad set or campaign. Basically, simple lang naman to. Nag-i-increase ka lang ng budget. Kanina, nagduduplicate ka ng campaign. Okay, sa horizontal, nagduduplicate ka ng ad set. Okay, dito, increase lang. Ito yung pinaka mabilis gawin, pinaka-easy na gawin, but hindi mo to pwedeng gawin kapag hindi mo naiintindihan yung data mo or yung algorithm ng Facebook ads or yung paano yung performance ng ads mo. Madali siyang gawin pero hindi ka pwedeng basta-basta mag-decision dito. Example, on increasing the budget, let's say, sa 1,000 pesos mo, merong bumalik na 10,000. So, pakita ko sa iyo dito sa screen. Pakita ko lang yung example. Balik tayo sa ad set. Let's say ito, hindi ako pwede basta-basta mag-decision dun sa data na pinabibigay. Let's say dito, sa campaign na to, dito sa second campaign, here, merong 8 na bumili, CPP 128, ang na-spend ko 966 and then ito yung bumalik. So, mataas. Pero hindi ako pwede basta-basta na mag-i-increase ng budget. So, ito, example, gawin ko siyang 5,000 kasi ang ganda ng performance eh. Hindi ganun yung scaling. Meron tinatawag na gradual scaling. And si Facebook, hindi ganun naka-design. Google Ads, design. YouTube Ads, ganun, and other paid advertising. But Facebook is different. Okay? Tutulungan ka niya muna to optimize and gradually scale your Facebook ads. Kaya hindi pwedeng pabigla-bigla. Yung 1,000 mo effective, gusto mo naging 5K, so ibig sabihin, taguhin natin 2K, baka maging 10K. Hindi ganon. Hindi siya instant. Gradually, I really suggest to start sa 5, 10 to 20% daily increase ng campaign mo. Okay? Kung gumagamit ka man ng budget campaign optimization. Alright? So, yun yung isa sa mga dapat mong tandaan. Next is, instead of creating new ad set or campaigns, you focus on optimizing and maximizing the performance of your existing ones. So, yun na yung sinabi ko na pinakita ko sa iyo kanina. Okay? Magpo-focus ka ngayon dun sa high-performing ads
na binigay sa'yo ni Facebook. Hindi ka na yung parang magkikiripan ng panibago kasi performing naman, maganda naman. So, gradually scale mo na lang siya from 5, 10 to 20% every single day dun sa budget ng campaign mo. Number 3 is with vertical scaling, you might increase the budget for the well-performing ad set to reach more people within the same audience segment. So dito, pag nilalakihan mo kasi yung budget mo guys, 'di ba sa Facebook pag nag-e-enter tayo ng budget, nandiyan na yung interest, pag nilalakihan natin yung budget, tumalaki yung audience potential reach. If you're familiar sa ganun, nakikita mo naman sa side ng ad set. Pag ginawa mo yon, 'di ba, dumadama yung reach. So ganun yung vertical scaling. Kapag nag-add ka ng budget, nag-increase ka, makakakita is mas maraming tao, but within the same audience segment. Okay? So number 4, additionally lang to, you can increase bids to ensure your ads are more competitive in the auction. So ano ba tong bid, Coach Jay? Nakikita to ng iba, naku-curious sila, Coach Jay, lalagyan ko ba to yung bidding? Kung wala kang malaking budget, wag na. Pero kung meron kang malaking budget and willing ka to spend, let's say 5 to 10,000 a day sa isang campaign, let's say our ad set, go. You can test. But still, sabi ko nga, Facebook ads is designed na hindi siya mabilisan. So, ito yung gumagamit ng mga bidding. Ito na yung talaga yung mga may mga brands, may malaking budget sa ads, and kaya nilang sunugin yung budget nila. So, sa mga nagsisimula, I don't recommend yung options na to. Pwede to kapag meron ka ng big budget sa ads. So, in vertical scaling, last one is about maximizing the efficiency and effectiveness of your existing campaigns rather than expanding the new audience or variation. So, ito na yon. So, kapag magbe-vertical ka, don't worry about different creatives, different audience and interest kasi vertical nag-i-increase ka lang ng budget dito. But, kung gusto mo mas flexible, I prefer go for horizontal scaling. Ako, okay, siguro 80-20. 20% is naka-vertical scaling, 80% is focusing on horizontal scaling. Kasi mas ano siya, mas flexible siya, and then mas naiintindihan ko kasi yung nangyayari dun sa Facebook ads ko. So nalalaman ko, pwede pala ako mag-test ng different audience, pwede pala ako mag-test ng different targeting sa demographics, pwede pala ako mag-test ng different creative and variations and so on. Kung nagmamadali ka, ayaw mo ng ka-effort, go for vertical scaling. Okay? But hindi siya basta-basta. Dapat meron ka ng data and numbers from Facebook. At least 30 days, okay, before you decide, or 1 to 2 weeks. So, hopefully, nakatulong sa iyo yung quick video na to kung paano ka mag-i-scale ng Facebook ads mo. Nakatulong ito. And kung naintindihan mo rin yung vertical scaling, okay, go ahead, type mo vertical scaling. And every 50 comments na mababasa ko dyan sa comment section sa ibaba ng video na to, meron akong surprise bonus para sa inyo. Maraming salamat, and magkita-kita tayo sa next video. Don't forget to like, subscribe. Once again, this is Coach Jay. Make today a better than yesterday. Keep safe always, and I will see you on the next one. God bless.